Ito po yung gusto ko maintindihan ninyo. Kapag ka binabagtas na po natin, yung gusto natin marating sa buhay natin, mapapagod ka. Maraming magdi-discourage sa'yo. Ire-reject ka ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo, at kung sino pa yung mga mahal mo sa buhay, sila pa yung unang hindi maniniwala sa'yo. That's a fact. Para tumibay ka, you have to what? Recharge. Ano ibig sabihin ng recharge? Ang ibig sabihin ng recharge, mga boss, is ibig sabihin, kailangan po nating i-develop ang sarili natin at kailangan nating huminto paminsan-minsan at magplano kesa gumalaw. Marami kasi, excited na excited silang marating yung pangarap nila. Masagasaan na kung sino masasagasaan para siyang wrecking ball. Nawawala yung sense of purpose. Nawawala yung vision dun sa ginagawa. Anong ibig kong sabihin, mga boss? Ang ibig kong sabihin, ang point ko lang is, papunta tayo dun sa success, kailangan natin mag-aral para mas mapabilis yung biyahe natin. Kailangan natin mag-recharge. Kailangan natin paminsan-minsan huminto, mag-assess. You have to sharpen your saw. Tandaan mo, mas mabilis ka makakaputol ng puno kapag ka matalas ang lagari mo. Kailangan mong isipin kung ano yung way para makaalis ka doon sa mahirap. Yung kung kinakailangan mas mahirapan ka pa para makaalis ka sa hirap na gagawin mo yan. Ibig sabihin, okay lang na mahirapan ka? Hindi mo masyadong ma-appreciate yung pera kung nandiyan na sa'yo. Anong masasabi mo doon sa mga Gen Zs and Gen X sa mga panahon na to na sobrang arte at sobrang, alam mo yun, parang feeling entitled na yung mga kabataan kasi ngayon eh? Una-una, dapat ma-realize nila ano talaga yung realidad ng buhay. Walang shortcut. Walang shortcut. Right. Dahil exposed na lahat ngayon sa technology. Hindi lang aware yung mga tao kasi ginagamit nila yung technology for entertainment purposes, for gaming, for what. Pero yan yung buhay eh. Nandiyan ang business, nandiyan ang income. So, ibig sabihin, yung maraming tao ngayon na nagsusunog ng oras doon sa cellphone nila, kakapanood ng mga videos na walang kakwenta-kwenta, pwedeng maging advantage sa kanila yung cellphone nila kung iisipin lang nila kung paano sila makakagawa ng oportunidad. Dapat gamitin nila yung tools para doon sa pag-ahon nila. Hindi para doon sa pagdadagdag ng problema. Ibig sabihin, ang cellphone ay tools para yumaman ka? Marami yumaman sa cellphone. Kapag ka marunong kang gumamit ng cellphone, dyan mo makukuha yung mga connection. Ano yung mabibigay mong message sa mga taong nagpupursige at nagsusumikap sa buhay? Sana magbago na tayo ng pananaw. Magaling Pilipino. Huwag na natin isipin na mahina tayo, galing tayo sa third world. Hindi yan totoo. We are very great na sa pagiging OFW na lang pinag-aagawan ng Pilipino. Yes. Kasi magaling. Napatunayan natin sa lahat ng industry. Miss Universe, paingin na pumusay na sa bowling. Hanggang ngayon, wala pa nagbe-break ng records Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, siya lang ang 8th division. Yes. Diba? Efren Bata. Efren Bata din. Kung meron Michael Jordan ng basketball, meron naman hindi lang napupondohan kasi. Pero kung ano, sobrang galing din talaga ni Efren Bata. Ang daming talented na Pilipino. At alam ko pati ikaw, magaling ka. Kaya ka nga nanonood dito because you believe na may mararating ka sa mundong ko. Panoorin mo lahat ng video ni RDR.